Sa pambihirang pagkakataon, dumalo ang isang kongresista sa pagdinig ng Senado, partikular na dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dumalo si Sinabotas Lone District Representative Toby Tiangco dahil hindi siya pinapayagan magsalita sa Kamara. Kapwa nagkasundo si Congressman Tiangco at Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, chairperson ng komite na dati ring kongresista, na sa kabila ng kanilang budget debates ay 4 na tao lang ang nagdedesisyon sa huli kung ano ang magiging panukalang pondo. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress, and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino po yung Majority Leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority Leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang ilang proseso at termino sa anomalya sa flood control projects sangkot ng mga kongresista. Kinumpirma ni Representative Tiangco ang umano'y parking fee kung saan nakikiusap sa District Congressman na malagyan ng proyekto at pumapayag naman dito ang kongresista, habang ang sagasa naman ay wala anyang magagawa ang kongresista kundi tanggapin ang proyekto sa ayaw o gusto. Bukod sa mga congressman, sinabi rin ni Tiangco na may mga proyekto ang mga party list na lumagpas sa limitasyon ng halaga ng kanilang proyekto. Anya, may limit lang na ang mga ito mula 100 hanggang 150 million pesos na halaga ng proyekto, pero may party list na nakakuha ng umaabot sa hanggang 20 billion pesos. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5 B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? From 2, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico na 13 billion. Kinumpirma rin ni Senador Erwin Tulfo na mayroon siyang listahan ng mga kongresista na nasasangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Isusubmit niya ito sa Blue Ribbon Committee. Sinabi naman ng nakababatang Tulfo sa Senado na mas maganda na pangalanan ng mga sangkot sa anomalya at hindi puro mga taga DPWH at mga contractors lamang ang nadadawi. Giit ni Magalong, napakalaki ng pondo na dumaan sa grupo ni Ko na dapat sana ay naipatayo ng libo-libong bahay at socialized projects. Aniya, ang mga kasamahan ni Ko ay nagbubulag-bulagan sa anomalya sa kabila ng malinaw na ebidensya ng pakikinabang. Dahil dito, giniit ni Magalong na si Ko ang dapat unang imbestigahan bilang central figure sa kontrobersiya. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Magalong. Siya naman talaga dapat ang unang imbestigahan dyan. Siya naman ang susi talaga dyan. Di ba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangan pa. Nakinapang siguro. Nagbubulag-bulagan pa sila. Alam naman nila kung sino yung mga involved dyan . Kilala nila lahat. Kulang na lang nga rito, banggitin ko pa yung pangalan ng iba . Pero next time na lang, doon ko na lang babanggitin siguro sa House. But for the meantime, dyan unahin yan siguro yan si Mr. Saldico. Dahil siyang susi sa lahat. At alangan naman na gumagalaw lang yan. Hindi nalalaman ng boss niya. Ayon pa sa alkalde, maraming opisyal ang posibleng sangkot kasama ang mga tiwaling kontratista at ilang matataas na tao sa DPWH. Binunyag din ni Magalong na kasalukuyang nagde-develop ang kanyang tanggapan ng isang website kung saan direktang makakapag-ulat ng ebidensya ang publiko laban sa korupsyon. Inaasahan na rin niya ang kanilang grupo na lalo pang titindi ang gagawing propaganda ng mga sangkot sa katiwalang ito para iligaw ang publiko at itago ang katotohanan.
Well, I'm pretty sure na, Juan. Ako, confident ako na itong mga tiwaling politiko at kasabwat na rin nila yung kanilang mga kasamahan dyan sa DPWH, sa mga contractor, talagang nagpupool ng mga resources para paghahalin ng mga mamahaling PR firms. At para talagang i-divert yung mga issue, gawa ng mga kung ano-ano na lang. Pero anyway, ang importante rito, nakatuon ang atensyon ng ating presidente dito sa flood control. At kita nyo naman kahapon, pati si Executive Secretary nagsalita na rin. Ngayon, sisiraan nila yan. Ganon din yung ginawa nila kay Congressman Toby Chanco. Sama-sama din itong mga people associated with Saltico. Karma. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigration sa Department of Justice, lumipad ito kagabi bilang turista patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Ang dating police colonel at former Philippine Charity Sweepstakes Office Chief ay dumating sa bansa noong Sabado, September 6 mula Los Angeles, California. Si Garma ay subject ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO noong pang November 2024 bilang person of interest sa magkahiwalay na kaso noong 2020 at 2016. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Naging emosyonal si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nang pag-usapan sa kanyang bagong podcast ang issue sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, hindi dapat napaparusahan ang isang ordinaryong tao dahil sa korupsyon o dahil sa problema sa sistema. Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Sa huling bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin, sinabi pa niya na clean your house first. Paglilinaw ng Executive Secretary, ang inilabas na pahayag ay mula sa binuong konsensus ng mga miyembro ng gabinete at walang layon na lumikha ng gulo. Those statements that were issued by that single member of the House does not, of course, we are not comfortable with it because the executive is put in a bad light. So 100% na alam ng mga Senate President ang insertion sa mga panukalang budget sa mga nagdaang taon. Ito ang tiniyak ni Senate Minority Leader Vicente Soto III sa gitna ng mga issue ng umano'y substandard o ghost projects para sa flood control. Kasunod ito ng natuklasang red flag sa proposed 2026 national budget, partikular na sa flood control projects. Nakapaloob ito sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo. Inihayag ni House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pagtutuunan ng ikalawang pagdinig ng House Infra Committee ang mga construction company na konektado kay Cesara Diskaya. Araw ng Martes, September 9, nakatakda ang ikalawang pagdinig ng Infracom. Inilunsad ang legislative inquiry para imbestigahan ang maanomalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga kontrabaha. Nag-issue na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa mga personalidad na iniuugnay sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa bansa. Kasama na rito ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways at mga may-ari ng contractor firms. Ngunit para sa isang grupo ng mga abogado na Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, dapat ring isama ng DOJ sa ILBO ang 2025 Small Committee members ng House of Representatives.